Nay, bakit po kayo palaging pumupunta sa simbahan ng Quiapo at lumuluhod? Inosenteng tanong ng 5 taong gulang pa lang noon na si Ella. Lumingon naman sa kanya ang nanay niyang si Wena. Siyempre, para manalangin anak. Napanguso naman si Ella. Tinitingnan ang kanyang ina na may belo pa sa ulo. Mahalaga po bang manalangin, Nay? Tumango naman si Wena. Oo naman, manalangin tayo para magpasalamat sa Diyos dahil sa binigay niyang buhay sa atin. Ikaw anak, minsan makipag-usap ka sa Diyos. Makipagkwentuhan ka lang. Sabihin mo lang ang mga araw mo kahit hindi mo siya nakikita. Ngayon kasi anak, pabalik-balik ako kasi humihiling ako sa kanya. Humihiling ako ng isang himala. Himala po, Nay? Tanong pa ni Ella. Kumunot ang noo ni Ella. Hindi alam kung anong ibig sabihin ng bagong salita na pinaniniwalaan ng kanyang ina. Mula nang magkaroon siya ng muwang sa mundo, alam niyang araw-araw na silang pumupunta sa simbahan. Makadiyos kasi ang kanyang ina, gayon din ang tatay niya. Kaya nga ang ilan sa mga bagay na nakagawian ng kanyang pamilya, pakiramdam ni Ella ay parte na lang ng kanilang pamumuhay. Himala, mga bagay o pangyayari na parang imposible na sa ating mga tao, pero posible sa Diyos. Hindi magagawa ng lahat ng tao ang kahit na ano, pero ang Diyos, kaya niyang gawin ang lahat. Humihingi kasi ako ng himala para sa Kuya Miguel mo, nakangiting sabi ng nanay niyang si Wena. Hindi pa rin maintindihan ng mura niyang isipan ang mga sinasabi nito. Bakit ka po humihingi ng himala para kay Kuya Miguel? May mga bagay po ba na hindi magagawa ng mga tao para kay Kuya? Malungkot na napangiti si Wena. Meron anak. Alam mo namang hindi nakakarinig ang kuya mo, kaya hindi rin siya gaanong nagsasalita. Hangad ko na sana makarinig na siya. Gusto ko sana nabigyan siya ng Diyos ng himala na gumaling ang kanyang pandinig para maging normal na siya katulad ng ibang mga bata, para pwede na kayong makapagkwentuhan ng maayos. Napangiti naman agad si Ella. Opo, gusto ko po yun, Nay. Gusto ko pong marinig po ako ni Kuya Miguel na kumakanta sa kanya nagkikwento tungkol po sa classmates ko. Palagi niya na lang po kasing hindi naririnig ang mga sinasabi ko. Kapag kumakanta po ako, pumapalakpak lang po siya. Hindi niya naman po naririnig. Humalakhak naman ang nanay niyang si Wena. Ganun ang kuya mo kasi nga hindi siya makarinig ng maayos. Pero hindi ba, dapat matuwa ka na pinapalakpakan niyang pagkanta mo. Ibig sabihin, kahit na hindi niya naririnig, gusto niyang makitang kumakanta ka sa harapan niya. Napangiti naman si Ella. Tama ang kanyang inay, lahat ng ginagawa niya, palaging na-appreciate ng kanyang Kuya Miguel. Bunso talaga ang turing nito sa kanya. May kakulangan man, pero alagang-alaga siya ng kanyang kapatid kahit pareho pa lang naman silang bata. Halika na, umuwi na tayo. Sabi pa ni Wena at mas hinawakan siya sa kamay. May home service pa ako. Magpapapedicure at manicure sa akin ng mag-iina ni Aling Susan. Sayang naman yon, dagdag kita na rin. Umungot naman agad si Ella na palaging gustong nakabuntot sa kanyang inay. Pwede po bang sumama? Sama po ako. Manonood lang po ako sa iyo maglinis ng kuko. Tumawa naman si Wena. Sige, isasama kita. Pero isasama na rin natin ang kuya mo kasi may iwan siya sa bahay kapag umalis tayong dalawa. Namamasada pa naman ng tatay mo, kaya wala siyang kasama. Mamaya, lalabas na yun mula sa school. Kailan naman po ako papasok sa school, inay? Tanong ni Ella. Si kuya lang po ang pumapasok sa school? Noong isang taon, hindi ka pa pwede kasi 4 ka pa lang. Hindi ka naman din namin pinapasok sa nursery dahil padederechohin ka na namin sa kinder. Naturuan naman kita. Marunong ka na magsulat saka magkulay. Kaya pagpasok mo, kinder ka na. Pareho kayo ng kuya mo ng papasukan. Pareho kayo ni Miguel na ihahatid sa school. Yay! Nakangiting bulalas ni Ella sa kanyang ina. Naghintay sila sa may patwalk. Sinabi ni Wena na hihintay nila ang kanyang tatay roon na si Ronnie. Medyo natagalan dahil sinusundo pa raw nito ang kanyang Kuya Miguel. Maya-maya naman ay nakita na nila ang tricycle ng kanyang ama. Tay! Kuya Miguel! Bulalas ni Ella at bahagyang napatalon habang kumakaway. Nay! Nandyan na po si Itay at Kuya! Natawa naman si Wena. Oo, nandyan na nga.
Maya-maya'y hinintunan ni Ronnie ang tricycle nito. Pinasakay naman agad siya ni Wena sa loob, katabi ang kanyang Kuya Miguel, habang sumakay naman ang nanay niya sa labas sa tabi ng tatay nilang si Ronnie. "Hi Kuya Miguel, kumusta ang school?" tanong ni Ella. Tumingin naman sa kanya ang kuya niya nang kinalabit niya ito. "Ha? School? Kumusta?" sigaw niya sa tenga nito. Tumangon naman ang kapatid niyang sobrang hina ang pandinig at nag-okay sign sa kanya. Napangiti naman si Ella. Dalig na nang nagsalita ang kanyang kuya at kung magsalita pa, hindi malinaw at ibang mga salita dahil hindi marinig ng maayos. May lumalabas na tunog pero hindi maintindihan ng iba. Gayunpaman, kahit ganoon, naiintindihan pa rin nilang buong pamilya si Miguel. "Wena, magandang balita," nakangiting sabi ni Ronnie nang makapasok sa bahay nila. Napatingin naman si Ella sa kanyang ama at napatigil sa paglalaro ng kanyang manika. Kahit bata pa, marunong na siyang makiosyoso sa mga pinag-uusapan ng kanyang mga magulang. Lagi kasi siyang pinupukaw ng kanyang kuryosidad, lalo na kapag usapin tungkol sa kanilang pamilya. Nagpunas ng mga basang kamay si Wena sa basahan. "Anong magandang balitang sinasabi mo?" "Wena," sabi ni Ronnie at puno ng excitement ang boses. "Hindi ba, sabi ko, inaasikaso ko ngayong sa medical assistance nitong si Miguel. Nagkaroon na ng slot para sa mga makakatanggap ng libreng hearing aid. Sa wakas, nakuha ko na. Meron na rin. Ang tagal natin tong hinintay at pinagtyagang lakarin para lang makasama sa listahan." Nagpakawala ng hininga si Wena. Isang tunog ng purong kagalakan ang nakatakas sa mga labi nito. "Oh, Ronnie talaga? Sigurado ka? Patingin nga. Ipasubok natin kay Miguel kung gumagana." Mabilis namang inilapag ni Ronnie ang mga dala at agad na ipinakita nito ang dalang hearing aid para sa kapatid ni Ella. "Oo nga, ito na nga nakaset na. Tinuruan na rin nila ako kung paano. Nagkaroon na rin naman ng briefing sa paggamit nito nung kasama ko nung nakaraang buwan si Miguel." Nangingilid ang mga luha sa mga mata ni Wena habang mahinang tumatawa sa labis na kagalakan. "Salamat sa Diyos, ang tagal nating hinintay ito para kay Miguel. Kahit paano, natupad ang pangarap natin na mabigyan siya ng hearing aid, Ronnie. Makakatulong to sa panganay natin para kahit papaano naman makarinig siya at medyo mag-improve din ang kanyang pagsasalita." Sa nakikita ni Ella na kasiyahan sa mga magulang nila ng kapatid niya, napupuno rin ng saya ang kanyang puso. Masaya siyang may pag-asang lumakas ang pandinig ng kanyang Kuya Miguel. Sila lang kasing dalawa na magkapatid at madalas na magkasama sa bahay, kaya wala rin siyang ibang makausap kundi ang panganay na kapatid niya. Mahal na mahal ni Ella ang kanyang kuya, kahit minsan M ang tawag nito sa kanya, dahil hindi nga naririnig ng maayos ang mga sinasabi niya rito. Kaya kung mababanggit na ng maayos na Miguel ang kanyang pangalan, labis ang sayang nararamdaman ni Ella. Dahil sa pananabik sa boses ng kanyang ina, napatayo si Ella at nakatingkayad na lumapit sa kinauupuan ng mga ito sa mesa sa kusina. Hindi siya sigurado kung anong hearing aid, ngunit nakita niya yon sa kanyang isipan bilang isang mahiwagang bagay na binigay ng Diyos para sa kanyang kuya. Patuloy ang boses ng kanyang ina at puno pa rin ng kagalakan. "Blessing pa rin to, Ronnie, kaya magsisimba ulit ako bukas. Nagdasal ako ng gusto para dito na kahit papaano ay isa tayo sa mga mabigyan ng hearing aid." Lumapit siya sa kanyang ina at marahang hinila ang laylayan ng damit nito, umaasang maisali siya sa usapan ng kanyang mga magulang. "Nay, ito po bang hinihiling mong himala nung nagpunta po tayo sa Quiapo Church? Sabi mo po, nagdadasal ka po ng sobra para makarinig na po si Kuya Miguel. Ito na po bang himala ni Lord, Nay? Gagaling na po ba ang kuya ko?" Tumingin si Wena sa kanya. Alam ni Ella na sasagutin siya ng kanyang ina kahit na hindi niya pa naman lubos na naiintindihan. Sanay naman kasi ang mga ito kay Ella na palaging nagtatanong at curious sa mga bagay-bagay sa paligid nito. Hinawi ni Wena ang isang hibla ng buhok sa mukha ni Ella bago siya nagsalita ng mahina. "Anak, hindi ito ang eksaktong hinihiling ko sa Diyos na himala. Pero makakatulong pa rin ito sa Kuya Miguel mo at ipinagdasal ko pa rin, anak." Napakurap-kurap si Ella. Lumukot ang maliit niyang mukha sa pagkalito. "Pero sabi mo po nagdasal ka. Hindi po ba ang ibig sabihin po tinutupad po lahat ni Lord ang mga hinihiling po natin?"
Ang kanyang ina ay marahang umiling. Alam mo anak, lahat ng hiling natin, pinapakinggan ng Diyos. Pero hindi lahat tinutupad niya. Kasi alam mo kung bakit? Kasi siya lang ang nakakaalam kung makakabuti sa atin ang mga hiling natin para sa ating mga sarili at ibang tao. Kapag hindi, may iba siyang nilalaan para sa atin. Nagpatuloy pa ang kanyang ina. Itong hearing aid ay makakatulong kay Miguel para makarinig pa siya ng ibang tunog at saka para madali natin siyang makausap. Ngunit hindi ibig sabihin na ganap ng gagaling ang pandinig ng kuya mo. Hindi ito isang himala tulad ng inaasahan ko. Lumungkot sa pagkabigo ang maliit na mukha ni Ella. Akala niya pa naman ay talagang magiging okay na talaga ang kapatid niya. Gayunpaman, masaya pa rin naman siya. Kahit paano ay hindi na rin naman masama ang magkaroon ng hearing aid si Miguel. Hindi pa masyadong naiintindihan ni Ella ang lahat, ngunit alam niyang isang bagay na sigurado. Magdarasal siya ng buong puso para sa kanyang kapatid na si Miguel. Gusto niyang tulungan ang kanyang ina sa pagdarasal para hindi makalimutan ng Diyos ang palaging hiling ng nanay niya para sa kanyang kuya. Mahinang bumulong si Ella sa kanyang ina. Magpe-pray po ako ng sobra inay, mamaya pong gabi bago ako matulog. Tumawa si Wena at hinalikan ang noo ni Ella. Mabuting gawain yan anak. Palaging ganoon ang daloy ng mga buhay nila. Simple lang pero masaya. May mga problema pero hindi naman nakakaapekto ng sobra sa kanilang pamilya. Subalit mukhang magbabago ang lahat sa pagdating ng mga tao sa kanilang buhay. Tahimik na nakaupo si Ella sa sulok ng sala habang nakikinig sa mahinang usapan ng kanyang mga magulang. Kinuha niya ang mga piraso ng mga salita ng mga ito, ngunit hindi niya lubos na mapagdikit-dikit ang mga iyon. Pwede naman natin gawing bed space tong 2 kwarto natin dito para naman may dagdag income tayo, sabi ng kanyang inang si Wena. Kumunot ang noo ni Ella. Bahagyang tumagilid ang ulo nang marinig ang bed space na sinasabi ng nanay niya. Nay, ano pong bed space? Napansin ng kanyang inang itsura ng kanyang mukha. Kaya naman natawa ito. Ella, anak, ang bed space ay kapag may umupa ng maliit na lugar sa isang bahay para may tulugan sila. Para may mga lugar na pwedeng manatili ang mga tao na walang matutuluyan pansamantala. Babayaran nila tayo para roon dahil bibigyan natin sila ng space dito sa bahay natin para makatulog. Dahan-dahang tumango si Ella. Madalas siyang maglaro sa mga bakanting kwarto sa loob ng bahay nila. Tinatambakan lang nila yun ng mga gamit pero ngayon mukhang may makikinabang na. Pero sino pong uupa? Tanong niya. Halata sa boses niya ang kuryosidad. Sinulya pa ni Wena ang asawa bago sumagot. Wala pa anak, pero may mga nakakausap na kami kasi marami ring naghahanap at gustong maging tenant. Nanlaki ang mga mata ni Ella. Ibig sabihin po, hindi po natin kilalang mga titira dito? Paano po yon? Bakit po titira dito ang hindi po natin pamilya? Hindi po ba delikado yon? Kasi sabi niyo po wag pong basta magpapapasok na kung sino-sino sa bahay. Bakit po titira sa atin ang mga hindi po natin kilala? Naisip niyang ideya ng ibang tao na tutuloy sa kanilang bahay. Yun kasi palagi ang bilin sa kanila, lalo na kung silang dalawa lang ng kuya niya ang nasa loob ng bahay. Tumawa ng mahina si Ronnie sa nag-aalalang ekspresyon ni Ella. Hindi sila maninirahan dito dahil pamilya natin sila. Mananatili lang sila sa mga silid, magbabayad naman sila. Magiging parang bisita lang natin sila, ngunit hindi natin sila ituturing na parang pamilya. Gayunpaman, gusto kong maging mabuti ka pa rin sa kanila. Kahit na nangungupahan sila at hindi pamilya, gusto kong tratuhin mo sila ng may kabaitan at paggalang. Dito sila titira at gusto naming maging komportable sila. Kung ituturing natin silang parang pamilya, mararamdaman nilang tahanan ng bahay natin. Ngumiti si Ella pabalik. Medyo gumaan ang pakiramdam ng puso niya. Palagi naman siyang sumusunod sa kanyang mga magulang. Kung anong kilos ng mga ito, palagi niya lang ginagaya. Eto si Maureen, pinsan ko. Tapos ako naman si Danilo. Sabi ng mga tenant na titira sa bahay nila. Napangiti naman ang ama niyang si Ronnie. Mabuti naman at dito kayo maninirahan. Huwag kayong mag-alala. May privacy naman kayo rito. Isa pa, 2 bata at misis ko lang nandito. Pero hindi naman sila masyadong maingay. Kaya wala masyadong istorbo. Napatingin kay Ella ang 2 bagong tenant nila.
Napangiti naman siya at kumaway. Gumanti naman ang mga ito ng ngiti at bahagya pang ginulo ang kanyang buhok. Mukha namang mababait ang mga ito, kaya magpapakabait din siya. Simula ng araw na yon, may kaunti ng pagbabago sa ritmo ng mga buhay nila sa kanilang tahanan. Madali rin naman makisama ang mga bagong tenant, kaya nakasundo agad ng kanilang ama't ina. Minsan pa nga ay kasama sa inuman ang kanilang ama na si Ronnie. Sa sobrang bait ng mga ito, tila ang hirap ng paniwalaan na may mga masasama pala na ginagawa ang mga ito. Tahimik na nakaupo si Ella sa sahig, nilalaro ang kanyang mga manika katabi ang kanyang Kuya Miguel na nagdodrawing. Nasa upuan naman ang kanyang mga magulang. Nag-uusap na naman ang mga ito na hindi niya maintindihan, pero ang tono ng mga boses nito tila nagsasabi sa kanya na may importanteng nangyayari. Seryoso ang kanyang ama na si Ronnie, habang tahimik naman si Wena na parang may malalim na iniisip. "Ronnie," sabi ni Wena at may bahid ng pag-aalala ang boses nito. "Seryoso ka ba talaga? Sigurado ka ba sa nakita mo?" Matagal na humigop si Ronnie sa baso nito. Naniningkit ang mga mata nang ibinalik iyon sa mesa. "Sigurado ako, Wena. Nakita ko si Danilo na may kausap. Hindi lang kausap, kundi nag-aabot ng mga bagay-bagay. Hindi ako gumagamit nun, pero hindi naman ako mangmang para hindi malaman na ipinagbabawal na gamot yun. Nakita ko talaga. Sa harap ko mismo. Hinihikayat nga ako eh. Tumanggi agad ako kahit sinabi niya pang malaki ang kita." Nanlaki ang mga mata ni Wena. Ang kamay ay lumipad sa kanyang bibig dahil sa gulat. "Nako, Ronnie, yan ang wag na wag mong gagawin. Mas maigi nang maghirap tayo kaysa gumawa ka ng iligal. Hayaan mo na sila dyan. Huwag kang magpapahikayat." Umiling agad si Ronnie. Hindi ko gagawin yon. Kilala mo ako, Wena. Mas gusto ko pang mapagod sa pamamasada kaysa naman may pera nga, pero hindi naman tamang ginagawa. Naririnig ni Ella ang matalim na paghinga ng kanyang ina. Hindi niya eksaktong naiintindihan kung ano ang ibig sabihin ng sinasabi ni Ronnie. Pero sa reaksyon pa lang ng nanay nila ni Miguel, alam niyang masama iyon. Bahagya pang bumulong si Wena. "Pero ilang buwan na silang nakatira dito. Paanong hindi natin nalaman kaagad? Kung alam lang natin na ganyan pala sila, sana hindi na tayo pumayag na maging tenants natin sila rito. May mga bata pa naman dito sa atin." Nasapo ni Ronnie ang noo at halatang frustrated. "Hindi ko alam, Wena. Ayokong maniwala nung una, pero masyado nang halata. Nagiinuman nga kami. Nagulat ako na gumagamit yung si Maureen. Nagpahalata na lang ako na hindi nagulat. Kasi may mga kasamahan ako sa Toda na gumagamit din. Pero hindi ako sanay sa mismong bahay natin. May mga user at pusher. Ang kinakatakot ko pa, may ilan sa mga kapitbahay natin ang nakakaalam na may ginagawang kabulastugan tong dalawang tenant natin. Paano na lang kapag may mga nakaalam na otoridad? Baka madamay pa tayo. Kasi bahay natin to at dito sila nakatira." Pinagmasdan ng mabuti ni Ella ang kanyang mga magulang. Nakikita niyang natatakot si Wena habang tensyonado naman si Ronnie. Sa reaksyon ng dalawa, halatang hindi nakakatuwa ang pinag-uusapan ng mga ito, pero nakinig pa rin siya. "Sigurado ka bang hindi natin sila pwedeng sabihang umalis na lang?" Sabi ni Wena, medyo nag-crack pa ang boses. "Kalmado mo na lang silang kausapin. Sabihin mo, may mga anak tayo at natatakot kang madamay tayong lahat kung sakali. Delikado, Ronnie. Para sa amin, para kina Ella at kay Miguel. Wala dapat sila dito sa pamamahay natin. Kapag napahamak sila, mapapahamak din tayo. Hindi naman biro yan, lalo na't mas mahigpit ngayon ang gobyerno tungkol sa mga ganyan." Hindi agad nakasagot si Ronnie at saglit na nag-isip bago muling nagsalita. "Hindi ko alam, Wena. Hindi naman ganun kadali. Nagbayad sila ng 5 buwang upa ng advance. Siguradong kukunin nila yun. Alam mo namang nagamit na natin. Isa pa, baka magalit sila kung susubukan nating paalisin sila. Hindi natin alam kung anong uri ng mga tao ang pinakikitunguhan natin dito sa bahay." Nakaramdam si Ella ng takot kahit na hindi niya alam kung bakit. Kung ganoon din ang nararamdaman ng mga ito, yun din ang kanyang nararamdaman. "Pero Ronnie, paano kung saktan nila tayo? Kapag mga adik, mga ganyan, iba na rin ang nasa utak, hindi ba?"
Puno ng pag-aalala ang boses ni Wena. Ayokong malagay sa panganib ang mga anak natin. Kailangan nating isipin ang tungkol sa ating pamilya. Ronnie, gawan mo naman ang paraan. Biglang tumayo si Ronnie. Alam ko, Wena. Pero natatakot din ako. Ayokong makipag-away sa mga taong yan. Lalo na sa perang ibinayad nila. Hayaan muna natin sila sa ngayon. Hahanap lang ako ng paraan. Pinagmamasdan ni Ella ang kanyang ama habang naglalakad patungo sa bintana. Nakatalikod ito sa kanila at napasubsob naman si Wena sa lamesa. Hindi maintindihan ni Ella ang pinag-uusapan ng mga ito, ngunit ramdam niya ang tensyon sa hangin. Tila bumigat ang buong bahay at parang may mali, ngunit hindi niya naman lubos maisip kung ano. Gulong-gulo ang isip ni Ella. Gusto niyang tanungin ang mga ito kung ano ang nangyayari, ngunit hindi niya alam kung papaano. Ang alam niya lang, hindi na masaya ang mga ito sa mga taong nakatira sa kanilang tahanan. Magmamanicure pedicure ka po, Nay? Tanong ni Ella. Tumango naman si Wena. Oo, halika rito. Palitan natin yung damit mo. Tapos mamaya, tayo ang susundo sa Kuya Miguel mo. Nagpapahinga kasi ang tatay mo. Coding din ngayon ang tricycle niya, kaya baka mahuli kapag inilabas. Kaya tayo na lang ang susundo. Sasakay tayo ng jeep. Napangiti naman si Ella. Yay! Nay, ibili mo po ako ng ice scramble Kami po ni Kuya Miguel. Tumawa naman si Wena. Puntahan mo ang tatay mo rin sa labas. Humingi ka ng pera. Sabihin mo, pang merienda yung dalawa ng kuya mo. Nagmamadali namang lumabas si Ella. Nakita niyang kanyang itay na may pinupukpok doon. Napangiti siya at agad na kinalabit ang tagiliran nito. Dahil malakas ang kiliti ni Ronnie, bahagya itong napatalon sa gulat. Ikaw nangingiliti ka, natatawang sabi ni Ronnie. Inilahad agad ni Ella ang kanyang kamay. Tay, pahingi pong pera pang merienda namin ni Kuya Miguel mamaya. Please, sige na po. Tumaas naman ang mga kilay ni Ronnie. Ayoko nga, hindi kita kilala. Kanino ka bang anak? Ngumuso naman si Ella. Tay, syempre, anak po ako ni na Poging Ronnie at Gandang Wena, kaya maganda po ako. Natawa naman si Ronnie at dumukot ng pera sa wallet nito. Nako talaga kayo, puro kayo pera, merienda ng merienda kaya tumataba. Pero, joke lang anak, ibili niyo yan ni Miguel ng makakabusog Tinanggap niya agad iyon. Salamat po, Tay, dadalhan ka po namin ng pasalubong, fishball at kikiam. Humalakak naman muli si Ronnie. Sige, hihintayin ko yan Ilagay mo sa bag mo yung pera para hindi mawala. Sige na at lumakad na kayo. May lilinisin pang mga kukuang nanay mo. Pumunta na kayo ron. Pumasok ulit siya sa loob pero muling bumalik nang biglang may naalala. Tay! Lumingon naman sa kanya si Ronnie. Ano na naman? Huwag mong sabihin nakukulangan ka pa dyan. Ngumiti naman si Ella at umiling. I love you po, Itay. The best ka po ba laging tatay? Love na love ka po namin ni Kuya Miguel. Lumambot ang ekspresyon ng kanyang ama. Ikaw talaga. Oo na, sige na. Mahal din kita, anak. Mahal na mahal ko kayo ng kapatid mo. Pinalaki sila ni Miguel na sweet sa mga magulang. Kaya madalas silang maglambing na magkapatid. Walang kahit na anong masamang turo ang mga ito sa kanila. Kaya lumaki silang mababait ni Miguel. Natutuwa sila sa gabay at pagmamahal na natatanggap nila sa kanilang mga magulang. Gayunpaman, mukhang magbabago ang masaya at simpleng pamilya nila dahil sa isang pagkakamali na hindi naman ginusto ni Ronnie. Mabilis na naglakad si Ella kasabay ng kanyang kuya na si Miguel habang pauwi sila mula sa paaralan. Akay naman siya ng kanyang ina at nasa isang kamay nito ang mga panlinis ng kuko. Kuya Miguel, masarap ang pagkain mo? Tanong ni Ella sa kanyang kapatid. Pahingi ako, please. Senyas nito na ibukang kanyang bibig. Napangiti naman agad si Ella at kumagat sa burger ng kanyang kuya. Kanina pa siyang kumakagat doon pero hindi ito nagrereklamo. Kapag kay Miguel, binibigay nito lahat ng inuungot niya. Pero kapag wala naman sa mood, sobrang damot din. Gayunpaman, alam ni Ella na normal lang sa kanilang magkapatid ang ganoong senaryo. Wena! Sigaw ng kapitbahay nilang si Lisa at hinihingal na dahil sa labis na pagtakbo. Kailangan mong umuwi ka agad sa inyo. May drug raid sa bahay mo. Kinukuha ng mga pulis ang mga nangungupahan sa inyo.
ang asawa mong si Ronnie. Pati siya, kinuha na rin ng mga otoridad. Namutla ang mukha ni Wena. Anong sinasabi mo? Bakit nila kukunin ang asawa ko? Wala siyang kasalanan. Kinakabahang tumingin si Lisa sa paligid at nagmamadaling lumabas ang mga salita mula sa bibig nito. Hindi naniniwala ang mga pulis na inosente siya, Wena. Sabi nila, sangkot siya. Tulak daw siya ng droga. Dinamay din siya ng mga tenant ninyo. Nahuli kaya ayan at nangdamay pa. Kahit anong tanggi ni Ronnie kanina, dinakip pa rin siya ng mga pulis. Parang sampal sa mukha ang mga salita. Dahilan para mapaatras si Wena. Natigilan si Ella at tiningnan ang kanyang ina na parang nanghihina. Hindi niya pa nakitang ganoon ang kanyang ina. Hindi drug pusher si Ronnie. Sigaw ni Wena at basag ang boses. Mabuting tao ang asawa ko. Tricycle driver nga lang siya. Paano magiging pusher si Ronnie? Wala siyang kinalaman. Bakit hindi sila naniniwala sa asawa ko? Pero umiling si Lisa at nanlalaki ang mga mata sa takot. Pasensya ka na, Wena. Sinubukan naman namin siyang ipagtanggol ng asawa ko sa mga pulis na hindi nga siya tulak dito sa atin. Pero ayaw naman nilang maniwala. Mas nakikinig sila doon kina Maureen at Danilo. Hindi nakikinig ang mga pulis. Kinuha na si Ronnie. Kaya wala na kaming nagawa. Nanlambot ang mga tuhod ni Wena at napahikbi na lang. Naramdaman ni Ella ang napakalaking alon ng emosyon na bumalot sa kanyang ina. Ang kanyang ina na napakalakas at matatag, tila nasira ng dahil sa nangyari kay Ronnie. Pareho silang umiiyak ni Miguel kahit na hindi lubos maintindihan kung ano ang nangyayari. Inay? Bulong ni Ella. Ella, Miguel, sabi ni Wena at sinubukang maging matatag sa kabila ng mga nalaman. Please, makinig kayo sa akin. Kailangan kong pumunta sa police station. Kailangan kong mahanap ang tatay ninyo kung saan nila dinala si Ronnie. Inosente ang inyong ama at sisiguraduhin kong malalaman nila yon. Huwag kayong mag-alala. Susubukan kong ibalik sa atin si Ronnie. Umiling ang umiiyak na si Ella. Nay, sama po ako. Sama po ako. Gusto ko pong makita si Itay. Hindi pwede, Ella. Malumanay na sabi ni Wena. Marami akong kailangang gawin doon. Dito muna kayo ng kuya mo kay Lisa para mabantayan kayong dalawa. Babalik ako, pangako. Magpakabait kayong dalawa. Huwag kayong magiging pasaway, ha? Mas lalo lang namuo ang mga luha sa mga mata ni Ella. Gusto niyang sumama sa kanyang ina. Hawakan ang kamay nito at siguraduhin magiging maayos ang lahat. Ngunit nakita niya ang lungkot sa mga mata ni Wena. Ang takot hindi lang para kay Ronnie, kundi para sa kanilang lahat. Nay, bulong ni Ella. Bumalik ka po, ha? Bumalik po kayo ni tatay. Pinilit ngumiti ni Wena kahit na may mga luha sa mga mata. Oo naman, babalik ako. Pangako, babalik ako sa inyo. Mahigpit silang niyakap ni Wena. Habang tinatanaw nilang umalis ang kanilang ina, mas lalong bumibigat ang puso ni Ella sa pag-aalala. Lumapit sa kanya ang kanyang kapatid na si Miguel at marahan siyang niyakap. Hinagod nito ang kanyang likod at parang sinasabing magiging okay lang ang lahat. Okay lang. Okay, Em. Huwag ka umiyak. Medyo nahihirapang sabi nito. Tumango si Ella, bagamat may pag-aalinlangan sa kanyang kaloob-looban. Hangad niyang maging maayos ang pamilya nila. Gusto niyang sa pagbabalik ng nanay nila, kasama nito ang tatay nilang si Ronnie. At wala silang ibang magagawa sa sandaling yon, kundi ang maghintay na lang at magdasal na sana hindi lumala ang lahat ng problema. Subalit ang paghihintay, mukhang wala ring magandang pinatunguhan. Lumipas ang mga linggo at namalayan na lang ni Ella na nasa bilangguan na ang tatay niyang si Ronnie. Inabot ni Wena ang harang na selda at inabot ang kamay ni Ronnie. Ronnie, please, hindi tama to. Wala ka namang kasalanan. Hindi mo deserve na nandito sa lugar na to. Sinubukan ni Ronnie na ngumiti kahit na nalulungkot ang mukha nito. Alam ko ngunit narito na ako ngayon at hindi ko na mababago yun. Kailangan kong makulong ng 12 taon. Hindi ko mababago ang tingin nila sa akin kahit pasabihin kong inosente lang ako. Kaya ang tanging hiling ko lang sa'yo, Wena,
Manatili kang maging matatag para sa sarili mo at para sa mga anak natin. Pakiusap, huwag na huwag mong pababayaan sina Miguel at Ella. Hindi na lubos na naintindihan ni Ella ang ibig nitong sabihin. Kinalabit ni Ella ang isang pulis na malapit. Buksan mo yung pinto. Uuwi na po kami ng itay ko. Tumaas ang mga kilay ng pulis at saglit na bumaha ang awa sa mga mata nito. Hindi pwede. May kasalanan ng tatay mo. Hindi siya pwedeng kasama sa pag-uwi ninyo. Napanguso naman si Ella. Bad kayo. Akala ko po ba kapag mga pulis, ipinagtatanggol ang mga mahihina. Mahina po ang itay ko. Wala naman po siyang kasalanan. Hindi naman po siya masama. Ang bait-bait niya nga po. Napabuntong hininga naman ang pulis. Tama ka. Hindi naman lahat ng nasa loob ng seldang yan masasamang tao na talaga. Pero may kasalanan siya, Neng. Lumabag siya sa batas kaya kailangan niyang pagdaanan ng parusa. Makikipag-away pa sana si Ella sa pulis pero hinila na siya ng kanyang Kuya Miguel. Sinaway siya nito dahil sa pangungulit sa pulis. Halina kayo rito mga bata. Namamaos ang boses na sabi ni Ronnie. Hahawakan ko kayo. Kahit sandali lang. Hindi maintindihan ni Ella kung bakit hindi na lang ito makalabas doon. Bakit hindi nito magawang yakapin sila katulad ng dati. Napasubsob sila sa may harang ng selda dahil sa pagyakap ni Ronnie. Nagkatinginan silang dalawa ng kanyang ama habang puno ng lungkot ang mga mata nito. Hindi na ako makakasama sa inyo gaya ng dati. Hindi ko na kayo maaalagaan katulad ng dati. Gabi-gabing uuwi pagkatapos ng pamamasada. Pasensya na. Pasensya na't kailangang mangyari ito mga anak. Pero kailangan ko kayong dalawa na alagaan ng isa't isa. Kailangan kong maging matatag kayo para sa nanay ninyo. Para sa sarili ninyo. Pasensya na kung wala na akong magawa. Hindi ko naman alam na mangyayari ito sa atin. Napaluhan na lang si Ella. Talaga po bang hindi ka na po sasama sa amin? Hindi ka na po namin makakasama umuwi? Makakatabi sa pagtulog at makakasabay kumain? Hindi mo na po ba kami susunduin ni Kuya Miguel sa school? Hindi na napigilan ni Ronnie ang mahinang paghikbi. Pasensya na anak. Sorry. Mahigpit na hinawakan ni Wena ang kamay ng asawa nito. Hindi Ronnie. Hindi ko to kayang gawin mag-isa. Hindi ko kaya. Kailangan kita dito sa amin. Kasama ng mga bata. Hindi ko kaya. Hindi ko sila kayang alagaan ng mag-isa. Natatakot ako. Hindi ko kayang wala ka. Pinunasan ni Ronnie ang mga luha ni Wena. Pakiusap. Kailangan mong magpakatatag. Kailangan ka ni na Ella at Miguel ngayon. Kailangan ka ng mga bata. Alagaan yung isa't isa habang wala ako ngayon sa tabi ninyo. Gustong sumigaw ni Ella. Gusto niyang sumigaw sa mga pulis sa loob na pakawalan na lang ang kanyang ama. Gusto niyang igiit na wala naman talagang kasalanan si Ronnie kahit pa nga hindi niya naman naiintindihan ang lahat. Pero hindi niya naman alam kung papaano gagawin iyon. Sa halip, tumingin siya sa kanyang ama. Punong-puno ng pagmamahal at kalungkutan ang mukha nito. Mahigpit ang hawak nito sa kanila na para bang kung pwede lang nahuwag ng bitiwan, ginawa na ni Ronnie sa kanila para hindi na lang sila magkalayo. Dahil sa pagkahuli ni Ronnie sa kasalanang wala naman itong kinalaman, naging mahirap ang buhay para sa kanilang mag-iina. Nahihirapan si Wena na magtrabaho habang inaalagaan silang dalawa. Kahit bata pa lang si Ella, nakikita niyang hirap na hirap si Wena sa kanila ni Miguel. Minsan ay hindi na rin sila nakakakain ng maayos. Mga bata pa lang naman sila at hindi talaga sila marunong magluto. Kaya naghihintay pa sila kay Wena na makarating. Madalas rin silang absent sa school dahil walang baon at wala ring maghahatid sundo. Mga anak, nandito na ako. May dala na akong pagkain. Sabi ni Wena na pagod pagkarating sa kanila. Mabilis naman silang tumayo ni Miguel. Sila nang kumuha ng mga plato at naglagay ng mga kanin at ulam doon. Habang kumakain, halos ibigay na ni Wena ang pagkain nito sa kanilang dalawa ni Miguel. Paano po ikaw, nanay? Tanong ni Ella sa kanyang ina. Hindi ka pa po kumakain, di ba? Bakit mo po binibigay sa amin ni Kuya Miguel? Tipid na ngumiti si Wena. Ayos lang anak, kumain naman ako ng tusok-tusok sa labas. Sa inyo na lang yan. Simula kanina pa kayong umaga hindi kumakain.
Sorry mga anak, kung hindi naman ako aalis, mas lalo tayong walang kakainin. Hinagod ni Miguel ang likod ng kanilang ina na kahit hindi nito masyadong narinig, tumingin pa lang sa mukha ni Wena, mukhang naiintindihan na agad ang mga pinagdadaanan nila. Okay lang po yan. Okay lang. Saad ni Miguel at may pagtango-tango pang nalalaman. Sana nga ay maging okay lang ang lahat. Yun din kasi ang gustong mangyari ni Ella. Gayunpaman, mukhang habang tumatagal, mas pahirap na ng pahirap ang mga buhay nilang mag-iina. Sige na Ate Janice, baka pwede ko namang iwan sa'yo dyan ang mga bata. Diyan na lang sila tumira at mag-aral. Magpapadala naman ako ng allowance buwan-buwan. Kailangan ko lang talaga ng magbabantay at mag-aalaga sa kanila. Rinig ni Ella na sabi ng kanyang ina sa kausap nito sa cellphone. Napatingin siya kay Wena. Hindi niya kilala kung sino ang kausap nito. Gayunpaman, nang marinig ni Ella ang salitang pag-iwan, naalarma na agad siya. Simula nang mabilanggo ang kanilang ama na si Ronnie, natatakot siyang maiwan. Alam niyang pati ang kanyang kuya Miguel, ganoon din ang nararamdaman kahit hindi ipakita. Nagpatuloy si Wena sa pakikipag-usap nito sa kapatid. Alam mo naman ang nangyari sa pamilya namin, hindi ba? Ngayong wala si Ronnie dito, napakahirap sa akin na mag-isa. Gusto ko magtrabaho ng maayos para sa mga bata, pero hindi ko naman maiwan sina Ella at Miguel ng matagal sa bahay. Maliliit pa sila at hindi pa nila kayang magluto sa kusina. Tumango si Wena at napabuntong hininga sabay tingin sa kanila. Oo ate, magpapadala ko habang nandyan sila. Kailangan ko lang talaga na may magbabantay sa mga bata. Diyan muna sila sa Bacolod. At least dyan, probinsya. Nahihirapan kasi akong iwan sila rito. Alam mo naman sa Quiapo kami nakatira at bandang squatters area pa. Kaya talagang delikado kung pababayaan ko lang sina Ella at Miguel dito. Napakamot sa ulo si Ella. Alam niyang delikado sa kanila. Yon ang palaging bilin ng nanay niyang si Wena. Hindi rin silang tipo ng mga batang pinapalabas ng hapon para maglaro. Natatakot kasi sina Wena at Ronnie na baka kung saan sila mapadpad dahil sa paglalaro nila. Kung palalabasin sila, sa tapat lang talaga ng kanilang bahay at yung abot tanaw pa rin sila. Yun din siguro ang dahilan kung bakit lumalaki silang mababait at palaging nakikinig sa mga magulang. Gayunpaman, nangangamba si Ella. Sinanay sila na palaging kapiling ang ama't ina. Kaya ngayong narinig niya si Wena na gusto nitong dalhin sila ni Miguel sa Bacolod, nagdudulot sa kanya ng iba yung takot. Nay, saan po tayo pupunta? Tanong ni Ella habang iniimpake ni Wena ang mga gamit nila ni Miguel. Napabuntong hininga si Wena. Ihahatid ko kayo sa Bacolod, sa bahay ng tita Janice ninyo. Doon muna kayo ha. Sila muna ang mag-aalaga sa inyo kasi hindi ko na kaya. Sana maintindihan nyo ni Miguel. Kailangan kong makapagtrabaho ng maayos para makakain kayo at makapasok sa school. Napanguso naman si Ella. Kailan mo po ulit kami kukunin doon, Nay? Saka paano po si Itay? Hindi na po ba namin siya makikita ni Kuya Miguel? Natigilan si Wena sa pag-aayos ng mga gamit nila at umupo sa kanyang harapan. Hindi na muna. Babalitaan ko na lang ang tatay ninyo kapag bumisita ako sa kanya. Huwag kang mag-alala. Kapag naging maayos ang lahat, magiging magkakasama na rin tayo, ha? Hindi napigilan ni Ella ang mga luha niya. Nahihirapan siyang intindihin kung bakit kailangan nilang mawalay sa isa't isa. Pero sisikapin ni Ella na tanggapin iyon. Pinunasan ni Wena ang kanyang mga luha. Anak, biniling kita sa kuya mo. At ngayon naman, ibibilin ko rin sa'yo ang kuya mo. Mas matanda siya sa'yo pero alagaan at mahalin mo rin siya, ha? May problema siya sa pandinig, kaya sana palagi mo rin siyang aalalayan kapag may kailangan siya. Marahang tumango si Ella. Apo, palagi po akong tatabi kay Kuya Miguel. Hindi ko po siya iiwan. Niyakap silang dalawa ni Wena. Pare-pareho nilang mamimiss ang isa't isa. Marami na ang nagbago. Nasa bilangguan ng kanilang ama. Kailangang maghanap ng matinong trabaho ang nanay nila. Kailangan nilang sumama sa pagbabagong iyon para lahat sila ay makausad. Katulad ng sinabi ni Wena, dinala na nga sila nito sa Bacolod. Pareho silang kinakabahan ni Miguel. Maging ang kuya niya, panay ang yakap sa kanilang ina. Halatang ayaw din magpaiwan ang kanyang kapatid. Please, pakiusap naman.
Garal-galang boses na sabi ni Wena. Napag-usapan na natin to, hindi ba? Kailangan ko kayong iwan dito. Huwag nyo na naman akong pahirapan mga anak. Ayaw nilang bumitiw ni Miguel kay Wena kaya hinila na sila ng kanilang tita Janice at tito Tonyo. Kahit anong pag-iyak nila ni Miguel, hindi pa rin sila sinama pabalik ni Wena. Tuluyan na silang iniwan sa poder ng mga kamag-anak nila. Kumain na tayo, sabi ni tita Janice sa kanila. Huwag kayong mag-alala, makakausap niyo pa naman si Wena, may video call naman. Kapag tumawag siya sa cellphone ko, ipapakausap ko kayo. Oo nga, segunda naman ng asawa nitong si Tito Tonyo. Huwag kayong mag-alala, hindi naman talaga kayo pinabayaan. Susustentuhan din naman kayo rito. Mag-aaral na kayo. Tamang-tama, teacher itong si Johnny. Papasok kayo sa school kung saan nagtuturo ang tita ninyo. Huwag kayong mag-alala, nandun din naman ang mga pinsan ninyo. Makakalaro nyo naman din sila. Marami kayong magagawa rito. Kailangan kayong iwan dito ni Wena para makapagtrabaho. Para naman may makain at makapag-aral kayo. Tumahan na kayo at masyado nang nakakarinde. Tumahan naman nga sila ni Miguel katulad ng gusto nitong mangyari. Hindi lang naman talaga nila mapigilang umiyak. Hindi nila kaya dahil iniwan sila doon ni Wena. May mag-aalaga sa kanilang mga kamag-anak pero iba pa rin kapag kasama nila ng kuya niya ang mga magulang nila. Sa mga lumipas na taon, naging maayos naman ang lahat. Sa una, maayos naman ang mga buhay nila ni Miguel sa poder ng kanilang mga kamag-anak. Subalit habang tumatagal, tila nagbabago na ang mga unang pakikitungo ng mga ito sa kanila. Ano ba yan? Bakit hindi ka naglinis dito? Anong bilin ko? Naiiritang tanong ng kanyang tita Janice. Napatingin naman si Ella sa kanyang tiyahin. Hindi po ba si Angie po ang inuutusan mo po kasi siya po ang nakatoka ngayon? Kahit ba ikaw o ang anak ko ang hindi nakatoka, dapat naglilinis ka pa rin. Nakikitira lang naman kayo rito. Naiinis na sabi ng kanyang tita Janice at ibinato sa kanyang walis. Teka, ano yun? Bakit amoy sunog? Anak ng... Hoy! Miguel, ang sinaing mo sunog na! Bakit mo sinunog? Wala namang naririnig si Miguel sa sigaw ng kanyang tita na abala lang sa inaayos nitong apoy sa labas. Wala na kasi itong hearing aid at hindi na ulit nagkaroon pa. Kaya ang pagsasalita at pakikitungo sa ibang tao nabawasan na rin talaga. Lumapit si tita Janice at bigla itong binatukan kaya muntik nang mapatama ang mukha ni Miguel sa mainit na kaldero. Kuya! Bulalas ni Ella at agad na lumapit sa kanyang kapatid. Muntik na pumapaso si kuya. Bakit mo po sinasaktan ng kapatid ko? Isusumbong po kita sa nanay namin. Bigla namang hinawakan ni Janice ng mahigpit ang kanyang braso. Hindi ka magsusumbong. Lagot kayo sa akin. Subukan nyo lang magsumbong. May kalalagyan kayo. Isa pa hindi nga tumatawag yung nanay ninyo. Ilang linggo nang hindi tumatawag si Wena. Nakikitira na nga lang kayo rito. Ganyan pa kayo Yan na nga lang ang aasahan namin sa inyong dalawa. Hindi nyo pa magawa ng maayos. Mga buwisit kayo. Maya-maya'y iniwan na rin sila ni Tita Janice doon. Niyakap siya ni Miguel at tiningnan nito ang braso niyang namumula. Sinaniyasan siya nito na huwag nang makisali. Hindi yun sign language na pag-aaralan, subalit kaya pa rin intindihin ni Ella. Umiling naman siya habang tumutulo ang mga luha. Hindi kuya. Ayoko. Hindi mo naman sila naririnig kaya paano mo ipagtatanggol ang sarili mo? Yumakap sa kanya si Miguel at hinagod ang kanyang likod habang umuungot. Okay lang. Mas lalo lang siyang naiyak. Gusto na talaga ni Ella na umuwi na sila sa Quiapo. Mas gusto niya pang hindi sila makakain ni Miguel sa maghapon kaysa naman nasa poder ng mga malulupit na mga kamag-anak. Kahit na panay ang reklamo ni Ella, pinili niya pa rin pagtiyagaan iyon. Ganoon din naman kasi ang ginagawa ni Miguel. Bukod doon, gustuhin man nilang umuwi sa Quiapo, hindi na pwede dahil nasunog na pala ang bahay nila roon. Pasensya na kayong mga anak, sabi ni Wena habang katawagan nila ito sa video call. Hindi ako nakatawag agad at nakapagpadala ng allowance dahil hindi ko rin alam kung saan susuot pagkatapos masunog ng bahay natin dito.
Ngayon lang ulit ako nagkaroon ng cellphone, kaya ngayon lang ako nakakontak sa inyo dyan. Kamusta na kayo? Miguel, anak, kumusta ka? Nahihiya namang tumingin sa camera si Miguel, kaya siya na lang ang sumagot. Nay, hindi na po siya masyadong nagsasalita. Kasi po, hindi na talaga siya makarinig ng maayos. Napabuntong hininga ang kanyang ina. Pasensya na, hindi ko na kasi maasikaso ang hearing aid niya. Nagtatrabaho kasi ako kaya hindi ako makapila sa medical assistance para makahingi ulit ng panibagong hearing aid. Ikaw, kumusta ka naman, Ella? Bumilis ang tibok ng puso ni Ella. Gustong-gusto niya nang sabihin ang pagtrato sa kanila ng kanilang mga kamag-anak. Napatingin siya sa kanyang tita Janice na abala sa anak nito. Mabilis na nagsalita si Ella. Nay, si tita Janice po, Hindi niya na naituloy ang gusto niya pang sabihin. Biglang inagaw ng kanyang tita Janice ang cellphone. Masama siyang tiningnan ng kanyang tiyahin bago bahagyang lumayo para kausapin si Wena. Napatingin sa kanya si Miguel, nagtataka kung bakit ganoon ang itsura niya. Napabuntong hininga na lang si Ella. Wala talagang pag-asang makapagsumbong siya sa kanilang ina. Ang mga kamag-anak lamang nila ang may mga cellphone. Tuwing kausap at magbe-video call kay Wena, palaging nasa tabi ang tito o kaya ay ang tita nila. Kapag may nasabing hindi maganda, kinukurot agad sila ng palihim ni Miguel. Ano na, Wena? Aba, halos isang buwan nang ako nagpapakain at nagpapabaon dito sa mga anak mo. Kailan ka ba ulit magpapadala? Libre na nga lang nakikita ng mga anak mo dito. Pagkatapos, ang allowance mo na nga lang sa kanilang responsibilidad mo, hindi mo pa magawa. Reklamo ng tita Janice nila. Narinig ni Ella ang boses ni Wena mula sa kabilang linya. Pasensya na. Magpapadala ako sa isang araw. Pasensya na talaga, ate. Saka nagtutulong na kami ni Ronnie dito. Gumagawa siya ng mga parol sa loob kaya kahit papaano may naiaabot naman siya sa akin para sa mga bata. Maghahanap pa lang ulit ako ng panibagong trabaho. Abay, bilisan mo. Naiinis na sabi ni tita Janice. Teacher ako pero walang trabaho ang asawa ko at marami pa akong anak. May mga utang pa kaming hinuhulugan dito. Hindi ko kayang abonohan ang mga gastusin dito sa mga anak mo. Kailangan mong gumawa ng paraan. Hindi ako yung pinagpoproblema mo rito. Sumagot naman agad si Wena. Oo na, kaunting hintay lang ate. Pangako, magpapadala ako ng allowance para sa mga bata. Nagkaproblema lang talaga ako rito. Napabusangot si Ella. Hindi na siya ang dating inosenteng bata na parang kailangan pang tanungin ang lahat. Bata pa rin siya pero marunong na siyang umintindi sa mga bagay-bagay. Alam ni Ella na nahihirapan na rin ang kanilang ina roon. Hindi lang sila ni Miguel kundi maging ang kanilang mga magulang. Kapag nga ka-video call nila si Wena, talagang napapansin ni Ella ang pagpayat ng kanilang ina. Halata na rin na tumatanda at stress na agad ang pagod na mukha ni Wena. Kaya hindi nila maiwasan ni Miguel na makaramdam ng awa. Yun din siguro ang dahilan kung bakit kahit malupit ang kamag-anak nila sa kanila, nananatili pa rin silang nagtsatsaga at nagtitiis ng kanyang kuya. Lumipas ang mga taon, naging paulit-ulit na lang ang lahat. Mas lumala lang nang nasa high school na sila. Si Miguel, pinatigil na at hanggang grade 7 lang. Binubuli kasi ito sa school at wala namang special education sa high school sa kanila. Kaya hindi na rin ito tumuloy at hanggang elementary na lang. Hindi nito kayang makipagsabayan sa mga normal na estudyante dahil hindi nga makarinig ng maayos. Kaya naman, si Ella na lang ang nananatiling nag-aaral. Subalit sa lahat ng mga nangyayari sa kanilang magkapatid, walang kaalam-alam si Wena. Hindi nito alam na huminto na sa pag-aaral si Miguel. Tuloy-tuloy pa rin ang pagpapadala nito ng allowance sapat sa kanilang dalawa ng kanyang kuya. Hindi rin alam ni Wena na pinagtrabaho na lang ni Tito Tonyo si Miguel sa construction site bilang laborer kahit na minor de edad pa lang ito. At lahat ng sinasahod nito napupunta lang sa mga kamag-anak nila. Kuya, grabe. Bumili ka naman ng damit mo, kuya. Saad ni Ella habang nilalabhan ang mga damit nila. Ipinapakita kay Miguel ang mga luma at butas nitong damit para maintindihan nito ang kanyang sinasabi. Nagtatrabaho ka na, hindi ba?
Dapat bumibili ka ng mga bagong damit. Umungot naman ang kanyang kapatid at si Nenias na kinukuha na agad ni Tito Tonyo ang sahod niya, kaya wala na siyang mahawakang sinasahod linggo-linggo. Napabuntong hininga naman si Ella. Hay nako talaga, nakakainis na talaga silang lahat dito. Dapat sa'yo yun kasi ikaw naman ang nagpapakahirap, hindi naman sila. Mamaya itatanong ko kay Tito Tonyo, kahit konti man lang dapat mayroon kang nahahawakan sa perang kinikita mo kasi sa'yo naman yon. Nagpatuloy pa siya sa pagsasalita kahit hindi naman siya gaanong naririnig ng kanyang Kuya Miguel. Alam mo, nananalangin pa rin ako na sana makuha na tayo ni nanay dito. Ayoko na silang pagtiisan. Ang sama ng mga ugali nila lalo na sa'yo. Kung saan-saan ka nalang tinatamaan kapag sinasakpan ka nila. Porky ba, bingi ka, hayop na ang turing nila sa'yo. Kung si Ella, ginagawang alila ng mga kamag-anak nila, si Miguel naman ang palaging sinasaktan ng mga ito. Dahil sa kondisyon ng kanyang kapatid, minsan ay palpak nitong nagagawa ang mga pinapagawa ng kanilang tito at tita. Kaya kapag naiinis, hinahampas, binabato, at minsan ay tinatadyakan kung saan-saan ang kanyang kuya. Hindi naman marunong lumaban ang kanyang Kuya Miguel dahil masyadong mabait at matatakutin. Nagpatuloy sa pagkukusot si Ella habang nagsasabi ng mga sama ng loob. Malakas ang loob niya dahil may swimming ang buong mag-anak at hindi sila kasamang magkapatid. Mga kamag-anak naman tayo pero kung ituring tayo, parang mga asong pinagmamalupitan. Tumingin si Ella sa kanyang Kuya Miguel. Alam mo ba, ang sakit sa dibdib kapag nasasaktan ka ni Tito Tonyo. Gustong-gusto kong pigilan pero sinasabi mo palagi na huwag akong lumapit kasi baka saktan din nila ako. Pagkatapos nabibigyan mo ako ng mga ngiti kinabukasan na para bang wala kang natamong mga pasa at sugat. Kumunot naman ang noon ng kanyang Kuya Miguel. Tumaas ang mga kilay nito at matamis lang nang umiti sa kanya. Akala yata nito ay humihingi siya ng tulong sa paglalaba. Lumapit ang kuya niya at tinulungan na siya sa pagbabanlaw. Huminga ng malalim si Ella. Normal sa isang tao na dapat magaan sa kalooban kapag binigyan ng isang ngiti. Pero kapag si Miguel na ang umingiti sa kanya, may kirot siyang nararamdaman sa kanyang puso. Kirot dahil alam ni Ella na sa kabila ng mga ngiting yon, nagkukubli ang Miguel na palaging sinasaktan at natatakot sa mga bagay sa paligid nito. Bigla niya nalang niyakap ang kapatid niya. Kumawala siya at hinawakan ang mukha nito. Pilit niyang pinapaintindi bawat buka ng bibig niya. Kuya, kapag masakit, magreklamo ka. Kapag ayaw mo, umiling ka at tumanggi. Kuya kita pero kapatid mo ko. Mahal kita, kaya ayoko na nasasaktan ka nila. Mukha namang naintindihan ni Miguel ang mga sinasabi niya. Nanlambot ang mga mata nito at tumango. Niyakap siya nito at hinagod ang kanyang likod. Yun ang kilos na palaging ginagawa ng kuya niya sa kanya mula bata pa, para mapanatag lang sila. Nangilid ang kanyang mga luha. Mahal na mahal niya talaga ang kapatid niya. Tito, baka naman po kahit konti, mabigyan niyo naman po ang kuya ko sa mga sinasahod niya. Hindi nakatiis na sabi ni Ella sa kanyang tiyuhin. Total naman po ay sinasahod yun ng aking kapatid. May right naman po siguro siya ron. Okay lang naman pong kunin niyo po ang kita ni Kuya Miguel. Pero sana man lang po yung makatarungan naman. Pinaghihirapan din naman po ni Kuya ang perang yon. Kumunot naman ang noon ni Tito Tonyo at napatingin sa kanya. Ikaw pang may ganang manghingi dyan. Libre na nga kayo nakikitira dito sa amin. Kulang pa yung tinatrabaho ng kuya mo. Nagngangalit ang kalooban ni Ella sa mga sinasabi ng tamad niyang tito. Sa tingin ko po, hindi naman po halos libre ang pagtira po namin dito. Siguro naman ho, bawat araw na nandito po kami, bawat butil po ng bigas na kinakain po namin, nababayaran naman po namin sa inyo. Halos gawin niyo na po akong katulong dito sa bahay. Ang Kuya Miguel ko naman po, pinagtatrabaho niyo po at kinukuha niyo ang sahod. Isa pa, maliit at nadedelay man po, palagi pong nagpapadala ng allowance po ang nanay namin. Kaya parang hindi naman po tamang sabihin na libre lang po ang pagtira namin dito. Matapang magsalita si Ella dahil alam niyang siya ang nasa tama. Totoo naman ang mga sinasabi niya. Hindi naman pag-aalaga ang ginagawa sa kanila ng mga ito simula bata pa. Kung may utang na loob man sila, tiyak si Ella na sobra-sobra pa ang binabayad nila.
Halos hindi na nga rin matikman ni Ella ang allowance na pinapadala ng nanay nilang si Wena. Siguro kapag pasukan, kapag kailangan ng bagong gamit at uniform, doon palang mapapalabas ng pera ang tita Janice niya. Para naman may masabing sila talaga ni Miguel ang nakikinabang sa allowance na pinapadala ni Wena. Basta lahat ng mayroon sa bahay na yon, kontrolado lang ng mag-asawa, kaya hindi talaga sila makapalag. Ano na naman yan, Ella? Ano na namang pinuputok ng butsi mo? Tanong ng tita Janice niya na kapapasok lang. Napailing naman si Tito Tonyo sa kanya bago tumingin sa asawa nito. Eto kasing pamangkin mo, hinahanap sa akin ng sinasahod ng kapatid niya. Kung si Miguel nga hindi naman naniningil, pagkatapos ay ikaw pang may bala kumuha dyan. Kukunin ko po para ibigay kay Kuya Miguel dahil sa kanya naman po talaga yon. Sambit pa ni Ella. Deserve niya po yun, ni hindi nyo nga po siya pinag-aaral. Pinagtatrabaho nyo na lang po siya, pagkatapos ay hindi niya man lang po malalasap kahit perang pinagpagura niya. Bumaha naman ang iritasyon sa mukha ni Tita Janice. Pwede ba? Tumigil ka, Ella. Magkano lang bang kinikita ni Miguel sa construction? Kung mahingi mo parang milyones ang kinuha sa kanya. Siyempre yung kinukuha ng tito nyo, gastos na yon para sa pagkain kinakain nyo rito. Umawang ang bibig ni Ella. Hindi makapaniwala sa binigay na dahilan sa kanya ni Tita Janice. Naturing ng teacher pero malupit sa ibang tao. Parang wala na rin sa utak ang mga dahilan. Gastos po sa pagkain namin? Tanong ni Ella at hindi makapaniwala. Sa pagkakaalam ko po, pasok na po sa allowance na pinapadala ni Inay ang para po sa pagkain namin sa buwan-buwan. Hindi nyo na po kailangan pang kunin ang kinikita ng kuya ko. At milyones? Milyones o kahit 5 duling pa po yan. Dapat matanggap pa rin po ng kuya ko ang sarili niyang sahod. Ito na nga po ang punto ko. Maliit na nga lang po ang kinikita ni Kuya Miguel, kinukuha niyo pa po. Kinukuha ng tamad mong asawa na ayaw magtrabaho at nagpapalaki lang ng tiyan. Galit na tumayo ang asawa ni Tita Janice. Anong sinabi mo? Pasmado yung bibig mo ah. Parang kaunting halaga lang galit ka na agad. Nanlaki naman ang mga mata ni Ella. Hindi umatras kahit nasasaktan na siya ng kanyang tiyuhin. Magagalit po ako kasi para sa kuya ko yon. Hindi naman po para sa iyo na ginagamit mo lang sa pang-inom ah. Malutong na sampal ang natanggap ni Ella kay Tito Tonyo. Ni hindi man lang pumigil ang kanyang tiyahin. Sa lakas ng sampal nun, bumagsak siya at tumama sa lamesa sa gilid. Lintik ang bata ka, palasagot ka rin ano? Dugo sa akin yung bibig mo kapag narinig ko pa yan mula sa'yo. Mariing sabi ni Tito Tonyo habang paulit-ulit na gustong sampalin ang mukha at bibig niya. Hinaharang na nga lang ni Ella ang mga braso sa mukha para hindi matamaan. Sigaw ng natatarantang si Miguel na kauuwi lang. Mabilis itong lumapit sa kanya at hinarangan siya. Sumisigaw ito na para bang gustong patigilin ang Tito Tonyo nila. Dahil patuloy sa pagharang si Miguel, ito tuloy ang nakakatanggap ng mga hampas at dagok sa likod mula sa kanilang tiyuhin. Hoy, Tonyo, tama na nga yan! Awat ni Tita Janice sa asawa nito. Ang ingay nyo na! Mamaya marinig ng mga kapitbahay at pagchismisan pa tayo. Dinuro pa siya ni Tito Tonyo. Isang ganyan mo pa sa akin, Ella. Babasagin ko na yung mukha mo. Wala akong pakialam kahit na babae ka. Papatulan talaga kitang bastos kang bata ka. Binatukan pa siya ng isa ni Tito Tonyo kaya mas lalong naggulo ang buhok ni Ella. Sumigaw naman si Miguel at halos magmakaawa na huwag siyang saktan. Hindi masyadong nagsasalita si Miguel pero kapag ganoon ang kanyang kapatid, parang milyong-milyong pirasong bubog ang tumatama sa puso ni Ella. Maya-maya'y hinila na siya ng kanyang kapatid sa labas. Tiningnan ni Miguel kung may sugat ba siya o kahit na anong pasa. Inayos nito ang buhok niya at napailing. Hindi, wag dun, wag. Sabi nito na parang pinagbabawalan siya. Mas talong napahikbi si Ella. Kuya, ano, lagi na lang bang ganito? Bakit ba kasi ang hirap-hirap ng sitwasyon natin? Masaya naman tayong buong pamilya dati. Bakit ngayon ganito na? Bakit si Itay nasa bilangguan? Bakit si Inay hirap na magtrabaho? Bakit nasunog ang bahay natin? Bakit dito tayo iniwan? Mas lalo siyang napaiyak nang yakapin lang siya ni Miguel.
Hindi man ito naiintindihan lahat ng sinasabi niya, alam ni Ella na ramdam ng kapatid niya ang kanyang frustration sa lahat ng nangyayari sa mga buhay nila. Pagod na si Ella. Kung pwede nga lang na maglayas na lang sila roon. Kaso wala rin naman silang pupuntahan. Wala rin silang pera para magawa iyon. Nakikita na lang din ang nanay niya sa Quiapo. Kapag pumunta sila ron, mas mahihirapan lang si Wena sa kanilang dalawa. Mama, si Ella, ayaw plantsahin ang damit ko. Naiinis na sabi ng pinsan niya. Napairap naman si Ella. Hindi niya na masyadong pinakinggan ang kanyang pinsan. Kaya naman itong gawin yon, pero sa kanya pa rin pinapagawa. Nakita na nga na busy siya sa pag-aaral. Tinatapos niya pa kasi ang mga activity na kailangan niya pang ipasa sa isang subject. Pero nagkamali si Ella ng guhit nang bigla siyang batukan ng kanyang tita Janice. Ano ba? May inuutos sa'yo, hindi mo ginagawa. Naiinis siyang bumaling sa mga ito. Kaya naman po niya yan, tita Janice. Bakit ako pa? May ginagawa nga po ako. Inuutos sa'yo? Ano? Gagawin mo o sisirain ko yung ginagawa mo? Kinuha agad ni tita Janice ang mga papel sa kanya. Mabilis namang hinablot ni Ella ang mga yon at mabilis na itinago. Opo, akin na po. Paplantsahin ko na. Nasaan na ba? Ibinato naman ng pinsan niyang si Lane ang damit nito. Ayusin mo yan dapat walang gusot. Tumayo na si Ella at ginawa na agad ang request ng malditan niyang pinsan. Palagi na lang ganun. Takot din siya dahil minsan na siyang nabigyan ng sample ng kanyang tita. Ang minsang pinaghirapan niyang project noon, walang awang sinira lang ng kanyang tita Janice. Kaya ang ending, wala siyang naipasa. Mahigpit pa naman ang teacher niya sa subject na yon, kaya napahiya siya sa harap ng mga kaklase. Halos 1 buwan niya rin yung iniyakan. Bukod sa mga problema sa bahay, may mga problema din si Ella sa school. Gusto niya lang naman maging payapang estudyante. Kaso ang pinsan niyang si Lane, gustong-gustong pinapahirapan ang buhay niya hanggang sa labas. Hoy! Ella! Tawag sa kanya ni Lane. Itapon mo nga to sa basurahan. Ibili mo na rin kami ng mga kaibigan ko sa kantin. Nagtawanan naman ang mga kaibigan ni Lane. Wala naman siyang ibang magawa kundi ang pumayag. Mas gusto niya na lang sundin ang mga ito kesa makipag-away pa. Nauubos lang ang oras at energy niya kay Lane kapag pinili niyang makipagtalo. Sasamahan ko na si Ella. Mabilis na tumayo si Brian, isa sa mga kaibigan ni Lane at alam niyang crush ng pinsan niyang masama ang ugali. Hi Ella! Ang aga-aga, nakabusangot ka na naman. Dapat masaya ka kasi nakita mo na ako. Hindi naman pinansin ni Ella ang binata. Wala naman siyang pakialam. Alam niyang pumoporma sa kanya si Brian pero hindi niya pinapatulan. Ayaw niya sa mga lalaking kaugali ng pinsan niyang bruha. Bakit mo siya sasamahan? Nakataas ang kilay na tanong ni Lane kay Brian. Kaya nga inuutusan ko siya, hindi ba? Para hindi na tayo pumunta ng mga barkada natin sa kantin. Ngumiti naman muna sa kanya si Brian bago humarap kay Lane para sagutin ito. Okay lang, saka ang dami niyong pinapabili sa kanya. Sa tingin mo ba, kaya niya yung lahat? Baka magpabalik-balik lang sa Ella. Mas lalong bumaha ang iritasyon sa mukha ni Lane. Ano naman kung magpabalik-balik siya? Brian, hayaan mo na lang siya. Kaya niya naman yan. Pero ayaw magpaawat ni Brian. Talagang sumunod pa sa kanya. Napabuntong hininga na lang sa Ella. Ayaw niyang atensyong ibinibigay ni Brian sa kanya. Hindi niya naman ito gusto kahit kaibigan ay ayaw niyang mapalapit dito. Pakiramdam ni Ella, isa ang binata sa mga rason kung bakit din palagi siyang pinag-iinitan ng kanyang pinsan. Ella, kumusta ka? Minsan okay lang naman kahit hindi ka sumunod sa pinsan mo. Sabi pa ni Brian sa kanya, palibhas ay walang alam sa mga nangyayari sa kanila ni Miguel doon. Napailing na lang sa Ella. Pwede ba Brian? Huwag mo akong tanungin na parang close tayong dalawa. Hindi naman tayo close. Ayaw din kitang pansinin. Huwag ka nang magtanong sa akin ng mga bagay na alam mo namang hinding-hindi ko sasagutin. Mahina namang tumawa ang binata. Hindi man lang natinag sa kanyang mga salita. Bakit bang sungit mo? Kaya wala kang kaibigan Kasi ang sungit-sungit mo. Try mo kayang umiti. Sayang, maganda ka pa naman. Naiirita siyang tumingin kay Brian. Gusto mo ba ako? Natawa naman ito at umiwas ng tingin. Bakit? Mukha bang gusto kita? Napairap naman si Ella. Oo, halatang halata. Sasabihin ko na agad sa'yo na hindi kita gusto. Hinawakan naman ni Brian ang dibdib nito at parang umaktong nasasaktan.
Ang sakit naman ng sinabi mo. Hindi pa nga ako nanliligaw, bastard na agad ako. Nauna na lang si Ella na maglakad. Wala siyang pakialam sa mga sinasabi ni Brian. Wala rin naman siyang balak tumanggap ng mga manliligaw. Bata pa siya at alam niya ang priority niya sa kanyang buhay. Gusto niyang makatapos kahit sa high school man lang. Kapag okay na, maglalakas loob siyang magtrabaho at pagsabi sa Kuya Miguel niya na maglayas na sila roon. Babalik sila sa Quiapo at bahala na kung ano ang mangyari. Sasali ka ba sa prom? Nakangiting tanong ni Brian. Sumagot naman agad si Ella. Hindi. Sure naman si Ella na hindi siya makakasama. Sila Lane, pinaghandaan yon, pero siya mukhang malabong mangyari. Hindi niya rin naman binabanggit sa kanyang ina, kaya hindi na siya umaasang makakasali. Nanghihinayang lang si Ella dahil sa loob-loob niya ay gusto niya talagang sumama. Sure ka ba talagang hindi ka sasama? Sayang naman, sana makapunta ka. Kung gusto mo, ako na lang ang magbabayad. Tapos pahiramin ka na lang ng gown ng ate ko. May gown naman siya na sinuot nung nakaraang taon. Sasabihin ko kay ate, please, sana makapunta ka. Sabi ni Brian sa kanya, bakas ang sinseridad sa boses. Bahagya namang natigilan si Ella. Bakit ba gustong-gusto mo akong pumunta sa prom? Wala nga sabi akong interes, masyado pang magastos. At anong babayaran mong para sa prom ko? Kaano-ano ba kita? Huwag kang mangialam. Napakagatlabi naman si Brian. Gusto ko lang naman na ikaw sana ang date ko sa prom. Kumunot naman ang noo ni Ella. Ewan ko sa'yo, pumunta ka mag-isa at kung kasali man ako, hindi ako papayag na maging date mo ako, no? Kung gusto mo, si Lalaine na lang ang ayain mong maging date, sure na pupunta yon. Matamang tumingin sa kanya si Brian. Hindi naman pinsan mo ang gusto ko. Ikaw naman. Napairap na lang si Ella at tinalikuran ang binata. Hangad niyang huwag na lang malaman ni Lalaine ang pinagsasasabi sa kanya ni Brian. Ayaw niyang magkaroon na naman ng dahilan ang pinsan niya para pag-initan siya. Gulong-gulo na nga ang buhay niya sa mga magulang nito at mas magiging magulo pa kung dadagdag pa si Lalaine. Pero palagi talagang hindi pabor sa kanya ang tadhana. Nalaman agad ni Lalaine ang nararamdaman ni Brian para sa kanya. Kung tutuusin, hindi dapat siyang inaaway nito gayong wala naman siyang ginagawang masama. Aray ko! Ano ba? Ano bang problema mo? Naiinis na tanong ni Ella nang hilahin ni Lalaine ang kanyang buhok bago pa siya makapasok sa bahay. Ano? Aarte ka na parang hindi mo alam ang problema ko, Ella? Malandi ka rin eh. Matalas ang tono ni Lalaine, naniningkit ang mga mata habang nakatitig sa kanya. Napakurap si Ella sa pagkalito. Anong pinagsasasabi mo, Lalaine? Huwag kang umarte na walang alam. Putol ni Lalaine at tinulak pa siya na akala mo ay hindi sila magkapamilya. Si Brian, gusto ka niya. Gusto niyang makasama ka sa prom at magpapanggap ka lang na hindi mo alam kung anong nararamdaman ko. Nagsalubong ang mga kilay ni Ella sa pagkalito. Brian? Lalaine, ano bang kalokohan to? Talaga? Aawayin mo ako para sa isang lalaki lang? Niyaya niya akong pumunta sa prom pero wala naman akong pakialam. Hindi rin ako pupunta sa prom. Bakit ka sa akin nagagalit ng ganito? Wala naman akong kasalanan sa'yo. At hindi ko rin naman kasalanan kung bakit ako inaya ni Brian. Kung galit ka dahil doon, si Brian ang sisihin mo at wag ako. Namula ang mukha ni Lalaine at nakakuyom ang mga kamao. Ganyan ka magsalita kasi ang yabang mo. Kasi alam mo na gusto ka ni Brian. Ang arti-arti mo, wala ka namang kwenta. Sa tingin mo, hindi ko nakikita ang nangyayari? Nilalandi mo kasi si Brian at kinukuha mo ang atensyon. Alam mo kung gaano ko siya kagusto, Ella. Kaya trip mong agawin. Trip mong magpapansin. Napailing na lang si Ella. Hindi makapaniwala sa mga sinasabi ng kanyang pinsan. Naririnig mo bang sinasabi mo? Wala nga akong pakialam sa Brian na yon. Hindi ako magpapapansin sa kanya at aagawin siya sa'yo. Kung sa'yo man siya. Sinabi ko nang ayoko kay Brian kaya iyan ang itatak mo sa kokote mo. Kumikinang pa rin sa magkahalong galit at sakit ang mga mata ni Lalaine. Alam mong gusto ko si Brian pero inagaw mo siya sa akin. Hindi niya alam kung paano pa ito iintindihin. Lalaine, wala akong inaagaw sa'yo. Wala akong interes na agawin ng kahit na anong pagmamayari mo. Kahit nga hindi sa'yo si Brian, sayong-sayo na. Isaksak mo sa baga mo. Ayoko sa kanya kaya't pantanan mo na ako. Pumasok na agad si Ella para tantanan na siya ng dalaga. Naiinis siya na inaaway siya ng ganoon sa isang wala namang kabuluhang bagay.
Sa halip na si Brian ang kumprontahin, siya pa talaga ang sinugod at inaway nito. Ni hindi man lang inisip na magpinsan naman sila. Sa mga lumipas na araw, palagi na lang siyang pinag-iinitan nila Lane. Sa bahay man o sa school, wala siyang ginagawang masama pero talagang trip siyang pahirapan. Kapag naglilinis siya ng bahay, nagkakalat ulit kaya napipilitan siyang maglinis ulit. Palagi na lang talaga nitong sinisira ang kanyang araw. Gayunpaman, may plano palang kuya niyang si Miguel para gumanda ang araw niya. "Kuya, saan tayo pupunta?" Tanong ni Ella kay Miguel. Ngiti-ngiti naman ito at hinila siya pasakay ng tricycle. Nagulat siya nang dalhin siya ni Miguel sa renting shop ng mga gown. Nagulat siya dahil hindi naman siya sasali sa prom. Pero nilabas agad ni Miguel ang pera nito na nasa 5,000 rin. "Saan mo to nakuha, Kuya Miguel?" Tanong ni Ella. Sinenyas naman agad ni Miguel sa kanya kung saan ito yun nakuha. Nalaman niyang sahod pala nito yon sa loob ng 1 linggo. Inunahan itong kumuha si Tito Tonyo. "Gusto mong pumili ako ng gown? Gusto mong sumali ako sa prom, Kuya Miguel?" Gulat na tanong ni Ella. Tumango naman agad ang kapatid niya at ngiti-ngiti sa kanya. Halos hilahin na siya papasok sa shop. Nangilid ang mga luha ni Ella. Hindi niya alam na iniisip pala ng kuya niya ang pagsali sa prom. Malamang ay nakita nito kay Lane dahil pinaghahandaan ng tiyahin at pinsan nila ang prom. Niyakap ni Ella ang kanyang kuya. "Salamat ha, sobrang bait mo talaga, Kuya Miguel. Kahit mahina ang pandinig mo, parang palagi mong dinidinig ang mga hiling ko." Hinagod naman ito ang kanyang likod. Maya-maya'y pumasok na sila sa shop. Simple at mura lang ang kanilang pinili. Kailangan pa kasi ng pambayad sa prom, pati na rin sa makeup niya. Hahabol na lang siya sa pagbabayad. Sa pag-aayos, dinala siya ng kuya niya sa isang salon. Naka-discount sila roon kasi kaibigan pala ng kapatid niya ang mga bading doon. "Hindi, Ella," natatawang sabi ng isang bading na nag-aayos sa kanya. "Hindi kasama sa boylet namin yang si Miguel. Naawa lang talaga kami. Pagkatapos kasi sa construction site, pumupunta yan dito, pawalis-walis, nagpupunas ng mga bintana saka nagmamap. Kaya kahit paano, may kita siya at may pangbili ng kung anong gusto niya." Napatingin si Ella sa kanyang Kuya Miguel mula sa salamin. Nakikipagtawanan ito sa mga bakla at babae roon. Nanonood din ito ng kliyenteng nagpapatanggal ng ingrown sa kuko. Ngayon, alam niya na kung bakit palaging ginagabi ang kanyang kapatid. Sumasideline pala ito sa parlor para magkapera kahit papaano. "Kuya, dito na ako," sabi ni Ella sa kanyang kapatid. "Mamayang 12 matatapos ang prom. Dito ako pupunta. Dito mo ako susunduin ha." Tumango naman ang kapatid niya. Napangiti si Ella at muling niyakap ang kanyang kuya. Sa lahat ng hirap na pinagdadaanan nila, pakiramdam ni Ella, si Miguel ang anghel sa mga buhay nila. "Salamat talaga, Kuya Miguel, sa lahat," nakangiting sabi ni Ella at punong-puno ng emosyon ng boses. Kung mabubuhay pa ulit si Ella sa susunod na buhay, pipiliin niya pa rin maging kapatid si Miguel. Kahit mahirap ulit ang buhay, basta si Miguel pa rin ang pipiliin niyang maging kuya. "Dumating ka," nakangiting sabi ni Brian sa kanya. Napairap naman si Ella. "Umalis ka, ibang gusto kong makasayaw." Nanlaki naman ang mga mata ni Brian. "Ella naman, ako nang unang nag-aya sa'yo." "Ella?" Gulat na tanong ni Lane nang makita siya roon. "Anong ginagawa mo rito? Saan galing yung gown mo?" Mapang-asar siyang ngumiti sa kanyang pinsan. "Sa kuya ko, kanino pa ba?" Bigla na lang lumapit sa kanya si Brian. "Bakit ka nagtataka kung bakit nandito ang pinsan mo, Lane? Mabuting at nakadalo siya. Siya naman talagang inaasahan ko dito sa prom. Mutik na ako hindi pumunta. Mabuti na lang pumunta pa rin ako. Nagbago pa rin ang isip ni Ella. Naawa siguro sa akin." Hindi na nakapagsalita si Lane. Nilagpasan niya na lang ang dalawa. Naiirita siya na nakabuntot pa rin si Brian sa kanya. Ayaw niyang makasayaw ito, kaya sa iba't ibang lalaki siya nakipagsayaw. Pero nang maipasa siya kay Brian hanggang huling kanta, hindi na binitiwan ni Brian ang kamay niya. "Napaka-insensitive mo, no? Alam mo ba yon?" Naiinis na tanong ni Ella sa binata. Tumaas naman ang mga kilay nito at ngiti-ngiti pa rin. "Ikaw din, napaka-insensitive mo. Alam mo namang gusto kita. Nakikipagsayaw ka pa sa iba." Muli naman siyang napairap. "Ano naman kung makipagsayaw ako sa iba? Bakit? Tayo bang dalawa? Hindi naman kita gusto?" "Dahan-dahan naman, ma'am.
Nakakasakit yung pinagsasasabi mo sa akin ng direkta na hindi mo ko gusto. Natatawang sabi pa ni Brian. Ninuso ni Ella si Elaine na masama na ang tingin sa kanila. Gusto ka ng pinsan ko. Pero hindi man lang natanggal ang tingin ni Brian sa kanya. Alam ko, pero hindi naman siyang gusto ko. Ikaw lang naman. Napabuntong hininga na lang si Ella. Kahit nang kumain, hindi na talaga sila nilubayan ni Brian. Palagi itong nakabuntot sa kanya. Nang mag-uwian, gusto pa siyang samahan kung saan siya hihintayin ng kanyang kuya. Hindi na rin naman nila nakita sila Lane dahil sa dami ng lumalabas. Mukhang mas maaga na itong umuwi kesa sa kanya. Halos wala ng tao. Darating pa bang kuya mo? Tanong ni Brian sa kanya. Napabuntong hininga si Ella. Hindi ko nga rin alam. Sinabi ko sa kanyang mas maagang oras para nandito na agad siya kapag saktong lumabas ako. Pero hanggang ngayon, wala pa siya. Baka naman nakatulog na. Kung gusto mo, ako na lang maghahatid sa'yo. Sabi pa ni Brian sa kanya. Mabilis naman siyang napaatras. Ayoko. Baka kusan mo ako hilahin. Gusto mo ka diba? Baka pag pumayag ako, hilahin mo na lang ako basta dyan sa tubuhan. Natawa naman si Brian. Ang wild ng iniisip mo. Wala pa tayo dyan. Anong wala pa? Wala talaga't hindi mangyayari. Bulalas ni Ella. Gusto niya pa sanang makipagtalo pero hinila na siya ng binata. Pinasakay siya nito sa likod ng motorsiklo. Ayusin mo naman ang kapit mo. Nakagaon ka pa. Iiyak ako kapag tumalsik ka dyan. Natatawa pang sabi ni Brian sa kanya. Hinampas niya ang braso nito. Puro kakalokohan. San ba kasi ako kakapit? Natatakpan ng gaon ko ang hawakan. Kinuha ni Brian ang mga kamay niya at ipinulupot sa bewang nito. Dito ka kasi dapat kumakapit. Yan, masif ka na. Wala nang chance na umiyak ako kapag tumalsik ka. Mahina niya namang kinurot ang tagiliran nito kaya natatawa itong dumaing. Ay, Ella, umayos ka. Madali ako madidistract sa'yo. Kapag kinurot mo pa ako ng ganun, baka sumemplang tayo. Bilisan mo na. Halika na. Usal na lang ni Ella. Nang umandar na ang motor, lihim na lang na napangiti si Ella. Kahit medyo naiinis, hindi niya maitatangging masarap kasama si Brian. Kahit mukha lang ng binata yata ang nakita niya sa prom, masaya at memorable pa rin yun para kay Ella. Pero ang sayang nararamdaman niya, mukhang madali ring matatapos. Nasa unang kanto na sila malapit sa bahay nang makita nilang naglalakad sa tabi ng kalsada ang kanyang kuya Miguel. Paika-ika ito at parang nanghihina. Tila naghahanap pa ng masasakyan at nang mailawan ng motor ni Brian, doon niya nakita ang kapatid niya. Kuya! Bulalas niya nang makitang punong-puno ng mga pasa at sugat ang mukha ni Miguel. Kuya! Anong nangyari? Wait! Ella, saglit! Huwag ka munang bumaba! Sasabit ang gown mo! Mabilis na napapreno si Brian dahil sa walang pakialam niyang pagbaba ng motor. Mabilis siyang tumakbo papunta kay Miguel at inalalayan ito sa pagtayo. Nanginginig ang mga kamay niya habang tinitingnan ang mukha nito na may mga sugat. Kuya, ano nangyari sa'yo? Si Tito Tonyo bang may gawa nito sa'yo, ha? Naiiyak na tanong ni Ella. Nanghihina ang kanyang kapatid at halos hindi na rin maimulat ang isang mata. Galit na si Ella. Hindi niya na kayang magtimpi pa. Mabilis siyang tumakbo papunta sa bahay ng mga kamag-anak nila. Nakita niya ron ang mga ito. Gulong-gulo ang bahay at nang makita niya si Tito Tonyo, pinaghahampas niya ito ng paulit-ulit. Ilang beses na kami nagtitimpi ni Kuya Miguel sa'yo. Walang hiya ka. Bakit mo yung ginawa sa kuya ko? Umiiyak at galit na sigaw ni Ella. Malakas naman siyang itinulak ni Tito Tonyo. Ano ba? Ella! Bulalas ni Brian. Mabilis na pumasok sa bahay at nilapitan siya. Ako pa? Ako pang sisisihin mo? Kung hindi ako inunahan ng kapatid mo sa pagkuha ng sahod niya, hindi ko naman siya sasaktan ng ganun. Buwisit kayong magkapatid. Bulalas pa ni Tito Tonyo. Napairap na lang si Tita Janice. Tonyo, ano ba? Tama na yan. Pamangkin ko pa rin yung mga yan. Hayaan mo na. Tumayo si Ella at puno ng hinanakit na tumingin sa mga ito. Kukunin ng kuya ko ang sahod niya dahil karapatan niya yon. Mga wala kayong awa. Tumalikod si Ella at sumunod naman agad sa kanya si Brian. Buo na ang desisyon niya. Wala na siyang pakialam basta makaalis lang siya sa impyernong bahay na iyon. Dahil sa nangyari,
Dinala sila ni Brian sa bahay ng mga ito. Pumayag naman ang mga magulang nito na manatili silang dalawa doon pansamantala. May kubo ang mga ito sa likod ng bahay kaya doon muna sila nananatili. Ginagamot ni Ella ang mga sugat at pasa ng kanyang kuya. Pero natigilan siya at humarap kay Brian. Ella, itong mga damit ng kapatid ko. Pwede mo tong suotin para makapagpalit ka na. Ito namang isa, mga damit ko na pwedeng hiramin ng kuya mo. Sabi ni Brian sa kanya. Mataman siyang tumingin kay Brian. Pwede ko bang mahiram ang cellphone mo? Kinuha naman agad nito ang cellphone. Binuksan niya ang camera at kinuha na ng picture ang kanyang kuya. Lahat ng mga pasa at sugat na natamo nito, kinuhaan niya rin ang larawan. Pa-open ng Facebook account ko ha? Sabi ni Ella. Tumango naman agad si Brian. Sige, ikaw ang bahala. Pasok muna ako sa loob. Maghahanap ako rin ng pwede niyong kainin ng kuya mo. Tumango naman si Ella. Salamat. Huminga ng malalim si Ella at lakas loob na sinend lahat ng picture sa kanyang ina. Hinawakan ni Miguel ang kanyang kamay at marahang umiling. Umiling din si Ella. Hindi. Kailangan niyang malaman to. Huwag na tayong magtiis sa kanila kuya. Kung maghirap tayo kapag bumalik tayo sa Quiapo, bahala na. Malapit na naman ang graduation namin. Okay na yon. Magtrabaho tayong tatlo para makasurvive doon. Huwag na nga lang tayong bumalik sa mga demonyong yon. Dahil sa message niya, napatawag agad si Wena sa kanya. Iyak ito ng iyak habang sinasabi niya lahat ng pinagdaanan nilang magkapatid sa kamay ng mga kamag-anak. Bakit hindi kayo nagsumbong agad? Umiiyak na tanong ni Wena. Tumulo naman ang mga luha ni Ella. Nay, wala po kaming cellphone ni Kuya Miguel. Kapag kinakausap ka po namin sa video call, palagi naming nasa tabi si Tito Tonyo at Tita Janice. Tinatakot po nila kami simula bata pa na nakasanayan na lang po namin ni Kuya Miguel. Mas lalong napahagulgol ang kanilang ina. Kasalanan ko to. Hindi ko na dapat kayo iniwan dyan. Mga walang hiya. Wala akong kaalam-alam sa mga nangyayari dyan sa inyo. Pasensya na talaga. Hayaan nyo, gagawa ko ng paraan para makauwi kayo dito sa Quiapo. Maghahanap agad ako ng pera para sa pamasahin ninyo ha. At may maganda akong balita. Malapit nang makalaya ang tatay ninyo. Makakasama na natin siya ulit. Pangako, pagbalik nyo rito, babawi kami sa inyo ha. Nakahinga ng maluwag si Ella. Sa wakas, makakauwi na rin sila ni Miguel. Makakasama na nila ang kanilang ama't ina. Katulad ng pangako ni Wena, pinadalhan na nga sila ng pamasahe. Agad na silang tumulak papuntang Maynila. Pero bago yon, labis na pasasalamat ang ibinigay niya kay Brian at sa pamilya nito. Ilang linggo din silang kinupkup ng mga ito at malaking bagay sa kanya iyon. Salamat sa lahat, Brian. Hindi ko makakalimutan ang tulong mo sa amin. Puno ng emosyon na sabi ni Ella. Niyakap naman siya ni Brian. Huwag kang magpaalam ha. Magkikita pa tayo kahit anong mangyari. Susundan kita ron. Doon kita liligawan. Mahinang tumawa si Ella. Para kang timang. Sige na, aalis na kami. Maya-maya'y nakasakay na sila ng bus. Hinawakan niya ang kamay ng kanyang kuya na parang nakahinga na rin ng maluwag. Pareho sila nang iniisip na sa wakas, makakaalis na sila sa lugar na iyon. Nang makarating sa Quiapo, sinalubong agad sila ng kanilang ina. Iyak ito ng iyak nang makita silang dalawa. Nang tingnan ni Wena si Miguel, mas lalo lang itong napaiyak at mahigpit na niyakap ang kanyang kuya. Pasensya na, anak. Sorry, kasalanan ko. Garalgalang boses na sabi ni Wena. Ilang sandali pa, dinala sila ni Wena sa tinutuluyan nito. Maliit lang yon, hindi kasing laki ng dating bahay nila, pero sapat na sa kanila ni Miguel, basta kasama nila ang kanilang ina. Magtatrabaho po muna kami ni Kuya Miguel para po makatulong sa mga gastusin, nakangiting sabi ni Ella. Napabuntong hininga ang kanilang ina. Kapag nakalabas ng tatay ninyo, huwag kayong mag-alala at makakatulong din siya sa atin. Magiging maayos ulit ang buhay natin. Kaunting tiis na lang mga anak. Yun na nga muna ang kanilang ginawa. Nagtulong-tulong sila para kumita ng pera. Ilang buwan ang lumipas at sa wakas, nakalaya na ang ama nilang si Ronnie. Labis ang pag-iyak nito at parang ayaw na silang bitiwang mag-iina. Miss na miss ko na kayong tatlo. Sa wakas, kasama ko na ulit kayo. Sabi ni Ronnie sa kanila.
Pangako, babawi ang tatay Babawi ako sa inyo. Marami silang napag-usapan. Napag-usapan din nila ang tungkol sa mga kamag-anak nila sa Bacolod na siyang kumupkop at nagmaltrato sa kanila. Galit na galit ang kanilang ama at gustong kasuhan ng dalawa pero ayaw na rin ni Wena ng gulo. Gusto na nitong mamuhay ng payapa. Ang mahalaga ay magkakasama na silang apat. At kahit hindi na rin naman sila gumawa ng paraan, mukhang iba na ang magbibigay ng parusa para sa mga ito. Ha? Talaga? Totoo bang sinasabi mo, Brian? Tanong ni Ella sa katawagan niyang si Brian. Sumagot naman agad ito. Oo, sigurado ako. May burol na nga. Patay na si Manong Tonyo. Binaril daw sa bayan nung nakaaway. Hindi pa nga nahuhuli kung sinong bumaril. Mukhang may kapit kaya hindi mahuli. Sinabi agad yun ni Ella sa kanyang mga magulang. Nalungkot ang mga ito pero pakiramdam ng mga ito, Diyos na lang talaga ang nagbigay ng hustisya para sa kanilang magkapatid. Unti-unting naging maayos ang lahat. Nakalipat na rin sila sa mas maayos na inuupahang bahay. Papasok na rin siya sa kolehiyo sa susunod na taon. Gayunpaman, mukhang hindi pa tapos lahat ng pagdurusa. Nay! Tay! Si Kuya Miguel sumusuka ng dugo! Natatakot niyang sigaw at mabilis na lumapit kay Miguel. Kuya! Kuya! Diyos ko! Bulalas ng kanyang ina at mabilis na lumapit kay Miguel. Mabilis namang binuhat ni Ronnie si Miguel. Nagmamadaling nila itong isanakay sa tricycle papunta sa ospital. Si Ella ang nasa loob at palaging chine-check kung humihinga pa ba ang kanyang kapatid. Nang makarating sa ospital, dinala agad sa emergency room ang kapatid niya. Pero nang makita nilang parang medyo mabibilis na ang mga kilos ng tumitingin sa kalagayan ni Miguel, mas lalong kinabahan si Ella. At nang sinabi ng doktor na wala ng kapatid niya, parang gumuho ang mundo nilang buong pamilya. Teka lang! Teka lang! Halos hindi na marinig ang boses ng kanyang ina dahil sa labis na pag-iyak. Parang biglaan, hindi ako naniniwala. Baka may pag-asa pa. Pero nang ipakita na sa kanila ang walang buhay na katawan ni Miguel, napaiyak na lang silang tatlo. Hindi sila makapaniwalang ganoon ang mangyayari sa kanyang kapatid. Ayon sa mga tests, nagkaroon ng problema sa internal ni Miguel. Hindi agad makikita pero biglaan kapag lumabas. At hindi na sila nagtaka kung bunga yon sa mga pananakit ni Tito Tonyo kay Miguel. Sa sobrang tagal ng pagmamalupit ng mga ito sa kanila, ganoon na pala kalala ang natamo ng kanyang Kuya Miguel. Pagkatapos ng libing, halos hindi na nila alam kung papaano pa magpapatuloy. Kung kailan magkakasama na sila, saka naman binawi sa kanilang isang buhay. Nay, wala po kayong ibang hiniling sa Diyos kundi isang himala para sa kapatid ko. Kaso bakit po ganon? Tanong ni Ella habang nasa loob sila ng simbahan. Bakit sa halip na himala, binawi naman siya ng Diyos sa atin? Naluluhang hinawakan ni Wena ang kamay niya. Isipin na lang natin na dinala si Miguel ng Diyos sa mas magandang lugar. Baka kaya niyang ibigay yon kasi alam niyang marahas ang mundong to para sa kapatid mo. Alam kong nakakalungkot. Pero kung nasaan man si Miguel, isipin na lang natin na nasa masayang lugar siya dinala ng Diyos kasi mabuting tao ang kuya mo. Mariing pumikit si Ella nang tumulo ang kanyang mga luha. Yun na lang ang kanyang iisipin. Sana nga ay dinala si Miguel ng Diyos sa magandang lugar. Para kahit wala na ito, patuloy silang makakausad, baon pa rin ang mga alaala ng pinakamamahal niyang kuya na si Miguel. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin na ang buhay ay punong-puno ng pagsubok na hindi natin inaasahan na pwede pala nating maranasan. Lagi rin nating tatandaan na huwag basta-bastang magtitiwala sa mga taong ating nakikilala, mapakaibigan man yan o kamag-anak. Sabi nga nila, ang buhay ay parang Quiapo, maraming mandurugas at mapanlamang sa kapwa. Kaya lagi tayong maging maingat at pag-isipang mabuti ang bawat gagawing desisyon dahil laging nasa huli ang pagsisisi. Muli, eto po si Skylar Guro at sana may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.